ginagawa, yung iba naman sinusot talaga. Dinadagdagan na lang ng mga kung ano-anong accessories, no? Ako kasi, pwede nyo akong makita sa ukay-ukay. Lalo nung bata yung mga anak ko, nung meron ng ukay-ukay kasi pag may costume, mama, kailangan namin ng costume, vintage daw, ganito daw, ganun-ganon. Ano ko, doon ako naghahanap. Dati kasi nung wala pang ukay-ukay, bumibili akong tela, tapos pinapatahi ko. Naghahanap ako ng design, papagaya ko. Yung ganon, magastos. Ngayon yun, nakatulong na siya, no? Kahit yung sapatos sa kailangan nila, ayan, diyan ko nabili sa mga ano. Imagine, pagtapos ng occasion na yon or event sa school, wala na, aan mo pa yon, di ba? Nakatambak na lang yan dyan. Kaya, sabi rito, no, yung vintage fashion nga. At dahil sa ukay-ukay, naging in ang mga lumang damit na ngayon ay nire-recycle at ginagamit sa paglikha ng mga makabagong kasuotan na kinatutuwaan ng mga fashionista. Yan. Kahit naman anyway, mamaya ko siya banggitin para connected dito sa ano. Dahil sa connection nito, sa mga bagay na luma o gamit na, ang ukay-ukay nagamit na rin bilang katumbasang archive. Kasi like yung mga old films, no? Archive nila yan, like sa UP Film Institute. Yung mga lumang pelikula, yan, nandyan na yan, naka-archive na. So parang vintage din siya, vintage fashion. Kaya sa internet ay baroon na rin ukay-ukay. May isang maswerte at kilalang .com na naging matagumpay dahil sa strategy niya. Naghahanap ito ng mga inventaryo ng mga patay ng .com. Pinapakyaw ang mga ito sa mababang halaga, yung mga damit ng mga na maalam na, no? At o items ng mga na maalam na. At pagkatapos ay muling ipinagbibili ng mura, ngunit mura man ipagbili ay pinagtubuan na ng malaki. Ayon sa ilang strategies ng Ayala Corp, ito ang pilosopiyang ukay-ukay. Isa pa itong gamit ngayon ng ukay-ukay. Napanood ko rin yung kay Philip Watts ba yun? So yung pinatay yung kanyang wife at saka yung kanyang yung dalawang batang babaeng anak niya para sa kanyang mistress. Ayan, na ang dahilan ay yung mistress niya. Ngayon yung parents ng wife niya, yung babae, si Shannon Watts, binenta nung tatay niya lahat, pinaalis yung gamit dun sa bahay, mga damit. Ang gaganda ng mga damit ni ni Shannon. Ibinenta sa nagtitinda negosyong thrift store sa US. Ayan. So ito nga, sabi nga, .com, no? Yung mga items ng mga namatay na. Okay? Kaugnay pa rin ng computer technology at dahil naman sa koneksyon ng ukay-ukay sa mababang presyo na kayang abutin kahit ng mga taong wala namang pera. Kasi nga sobrang mura. Kamakailan ay nanawagan ng isang computer specialist na sana ay maglabas ang Microsoft ng isang operating system na makakayang bilhin ng mga tao sa isang mahirap na bansang tulad ng Philippines. Ito ang tatawaging ukay-ukay edition ng Microsoft Office OS. So, big sabihin na may vintage din na may ganun palang panawagan na makakaya ng mga mahirap kasi mahal-mahal nga naman ng Microsoft operating system. Okay, may iba pang gamit ang salitang ukay-ukay noong nagkakagulo sa Kongreso dahil sa pagpoposisyon ng mga politiko na naghahangad na makuha ang ganito na committee. Nakiusap si Congressman Plaza na wag natin itong gawing subasta o ukay-ukay ng mga posisyon sa Kongreso. Maaring katawa-tawa ang ilang gamit ng salitang ukay-ukay. Ngunit, maaari rin itong maging makabagbag ng damdamin. Ayon sa isang sulat ng dyaryo, ikinumpisa ng isang batang ilang taon nang naninirahan sa lansangan na ang mga batang kalye na tulad niya ay nagnanakaw at kung minsan ay namamalimos para mabuhay. At naghahalongkat din sila ng pagkain sa mga basurahan. So sa clothing, ukay-ukay ang tawag. Meron naman din palang tawag nakapanood din ako ng vlog nito. Yung Jollibee, McDonald's, saka iba pang fast food restaurant. Noon na kinukuha nila sa basurahan ng mga mahihirap batang kalye o yung mga parents nila, no, na nakatira sila sa kalye, yung mga leftover food ng fast foods. Tapos, iluluto nila ulit. Una, hugasan nila, tapos papakuluan daw nila yun sa suka para patayin yung bacteria o laway-laway. Tapos iluluto nila gagawing adobo o kung ano mang recipe pa yung maisip nila, no? Then, ukay-ukay bilang salita ng ating panahon. Yung ganyan nga,
tinawag siyang wagwag, wagwag, pagpag, ayun. So, ukay-ukay pag closing, pagka food, na hinahalukay sa basurahan, tapos iririko, pagpag naman ang tawag. Okay? Ang wagwagan pala ay sa RTW, ano to, sa closing pa rin, pero kapag tinitingnan, winawagwag nila para makita kung anong defect meron or the quality. So, yun na, kasama sa exam yan. Ang pagpag naman ay patungkol sa non-food, ay sa food pala, food. Pagpag, pinapagpag nila tapos iluluto. Okay. Hinahalukay ng mga parokyano ng ukay-ukay hindi lamang ang mga bunton ng damit, kundi pati rin ang mga bulsa ng mga nabibili nilang damit sa pag-asang. Okay. Matatagpuan dito ang ilang dollar na nakasingit o alahas na nakalimutang alisin ng dating may-ari. Oh, naku, nangyari sa akin to. Hindi ako yung damit ko. May naiwan na kung ano, hanap ako ng hanap. Tapos until naalala ko, I forgot my necklace. Tapos naipamigay ko yung damit. Sa dami nung nabigyan ko, hindi ko na ma-recall sino yung eksaktong nakakuha. So, swerte niya kasi. Pero kung mabait siya, no, binalik niya dapat sa akin. Pero syempre, ka-interest na siya kasi maganda. So, nangyari sa akin to na nakalimutan ko. Tunay nga naging bahagi na ng buhay Filipino sa ating panahon ng ukay-ukay. So, part na ng culture, naging culture na natin, pero artificial culture ha, kasi hindi naman siya talagang legit na culture ng mga Filipinos. Kumbaga dumating lang hanggang sa naging way of life na, that's how it's called culture. Pero artificial culture. Ang ukay-ukay. Okay? So, ayun. And, maging sa larangang karunungan, tingnan nga natin ang itong larangan ng karunungan, ay naroon din ang ukay-ukay. Ang pangunahing bilihan ng libro, oo, yung mga bilihan ng libro, di ba, sinisell din nila yan. Nasa mega bookstore, ano bang bookstore yun, no? Magbebenta siya niya ng ganyan. Tapos, yung mga second-hand na books. So, meron din, pwede mo siyang ibenta yung mga books mo, tapos yan. Kaya sa Recto, may mga second-hand books din. So ang book sale, ayun, book sale pala siya. Ang ukay-ukay ng mga intelektual at mambabasang Pilipino. At ilan sa atin ang may alam na pinapaksa na rin ang ukay-ukay sa mga international conference at tinatalakay sa mga referee journal. So ukay-ukay chic, foreigner to, no? Tales of fashion and trade in, second-hand clothing in the Philippine Cordillera. Hindi, Pilipino to. Pilipino to, pero nasa Canada, no? Ang pamagat ng isang seryosong pag-aaral na ginawa ng isang anthropologist na taga-Canada. So, maaaring Canadian na citizen na siya. Pero Pilipino ka para magamit mo ang salitang ukay-ukay. Okay? So, yun yan. Yun lang. Malapit na rin lusubin ng ukay-ukay ang larangang espiritual. So, paano yan? Sa labas na bantog, na simbahan ng Birhen ng Manawag sa Pangasinan, sumisingit na sa hanay ng mga tindera ng kandilang pang-alay sa Birhen. Ang mga ukay-ukay vendor na lumalapit sa Diyos. Okay, so yung gano'n, no, maraming mag-o-offer, biglang lalapit sa'yo, mag-o-offer sila ng mga candle na mas mura sila yung benta nila. Kaya tinawag din siyang ukay-ukay. Kasi marami yun no? Parang offeran kanya ng wholesale, 10, 5 piraso, tapos sa murang halaga. Kasi sa isang bentahan, para nakakuha na rin siya ng targeted niyang, what we call this, targeted niyang tubo sa isang kandila na mahal naman ang benta. Parang gano'n. So, inuunahan na nila, nilalapitan na nila. Okay. Sa 11:30, yung oras na ba? Siyempre, magbe-break. Magbe-break tayo, no? For the 15 minutes. Recitation muna tayo. Kayo pala, class participation ninyo for the final period ang tungkol sa ating mga nabasa. Tapos pagbalik natin, meron tayong another topic. Siyempre, di ba? Okay? So, sino yung gustong? I will remove now the, hindi, ganito, para you can, browse the topics. I-post ko na muna sa ating, ano bang tawag dito? Wait lang. I-post ko sa Google Classroom para ma-download nyo at mabasa nyo ha sa recitation. Mag-share kayo
ng inyong natutunan o whatever insights that you can get from the learning material. Wait lang. Yes. Chapter 4. Yeah. Chapter 4. Okay. Anong week na ba tayo? Dalawa pa, no? 16 na tayo. Ay, hindi, mali. 15 pa lang. Week 15 yan. Okay, so posted na po. Sorry. Posted na, no? You can download na. Okay, volunteers for the recitation. Wait, Silvestre. Present, okay. And then Canlas, present naman siya. Okay. Canlas, Iwet. Okay, so ayan. Silvestre, Canlas, Iwet. Okay. Wala bang volunteers? Mag-volunteer naman po tayo. Tapos at 11:30 break time for 15 minutes. Walang mag-volunteer, magtatawag ako ha. Pag walang nag-volunteer. Alea Faye. Miss Alea Faye. Ay. Yes. Ano po? Yung pong ano ay. Yes po. Sige, go ahead. Yung commodity po is yung basic good and raw material po na nabibili tapos or na nabebenta po tapos natitrade. And usually po interchangeable po with other goods of the same type po. Okay. Okay, thank you, Miss Alea Faye Quisana, for that sharing. And then who else? Yes, Mr. Torres. Proceed. Yung sa akin naman po ma'am, yung natutunan ko po sa lesson kanina po ma'am, is yung about sa ukay-ukay po ma'am. Na yun nga po, nagsimula po siya nung 1960s pa po sa Baguio, and mas lalo po siya naging popular po nung 1990. Bali yung ukay-ukay po, ito po yung mga second hand po na um, naga, naga, second hand po na
mga damit po na galing po sa ibang bansa po na may ano po na nanggaling din po sa salita pong Bisaya po na hukay-hukay po. Kasi po naghalongkat po ng mga damit po mula po sa mga parang pile po ng mga damit. Yes, thank you so much, Mr. Torres. And now let's hear from Mr. Sakile Avenue. You may proceed. Sa akin po, ma'am, yung natutunan ko yung about sa political economy na kung saan yung sa pag-colonize ng mga Amerikano sa atin na na-adapt yung political views nila sa atin na kaya nagkaroon na rin ng kooptasyon kung saan yung mga Pilipino pumayag na lang din na um, pumayag na lang din na i-adapt yung sa na ano i-adapt yung binigay ng mga Amerikano sa atin. Ganun po. Yes, thank you so much, Mr. Avenue. Who else? Who else? Yes, Mr. Ken Gabriel Kilaw. Go ahead, Mr. Kilaw. Sige, okay. Ayan, kumana. Paano yan? Sige, while waiting for you, Mr. Kilaw, let's hear from Mr. Sanric Pontepedra. Abot po ba, ma'am, sa okay po, ma'am? Nirinig po ba? Ma'am? Yes, Mr. Pontepedra, we cannot hear you. Opo, rinig po ba, ma'am? Oh, dalawa na yung hintayin natin na. O yan, tignan natin. Wala pa, Mr. Pontepedra. Kay Mr. Depeche Requiles muna tayo while waiting for the two. Mr. Torres and Mr. Pontepedra. Hello po, Mr. ma'am. Requiles. Sige. Ayan, we can hear you, Mr. Requiles. Sino na ba ang nagsasalita? Hello, ma'am. Okay na po ba? Yes, go ahead. So, yun po, ma'am, yung natutunan ko po patungkol po dito sa kulturang popular po sa atin, yung tinutukoy niyo po kanina, yung para sa masaw, yung ukay-ukay po ay, kumbaga nakita ko po dito yung pang-araw-araw po na na ito pala yung, kumbaga, may mas malalim pala na kahulugan, lalo na pagpatungkol sa, nga po, sa hirapan sa consumers po, pati po yung pagdating po sa usaping pagkatao po natin po bilang isang Pilipino po. Bilang po, ma'am. Okay, thank you, Mr. Requilias. And yeah, Mr. Michael, ay teka. Si Mr. Torres, okay na ba? Ay, hindi, Kilaw pala. Mr. Kilaw, are you okay na ba? Or Mr. Pontepedra? If not yet, Rinig na po ba, ma'am? Hello po, ma'am. Pontepedra, yes. Okay, go ahead. About po dun sa okay, ma'am. Mas pinaka-anuhan po ng lahat ng tao yung okay po. Mas budget meal at possible dito ka pa makikita ng malalaking halaga sa okay business. Possible po lahat po yata ng lugar meron pong okay kahit saan lugar. Kaya maganda po yung na-import siya kaso dapat pandonate po siya sa mga ibang tao kaso binabayaran po ng mga matataas na para gawin negosyo. At mas maintindihan po kung anong okay na po. Yun lang po, ma'am. Yes. Thank you, Mr. Pontepedra. And now let's hear from Mr. Michael J. Puentes. Bali po yung okay po is for sa mga lipunang salat po sa yaman. And ipinapakita po nito kung paano naging tambakan yung Pilipinas ng mga
lumang gamit mula sa mas mayayamang bansa po. Pero on the other hand po, malinaw din yung pagiging madiskarte at pagiging maparaan po ng mga Pilipino kasi nakikita po nila yung halaga sa bagay na itinuturing ng basura na po ng iba. Yun lang po. Yes, thank you so much. Mr. Puentes, thank you. Who else? Babae naman. Oh, female. Miss Irish Anika. Ang natutunan ko po sa lesson po ngayon is, ayun din po, according po sa ukay-ukay, minsan po nagiging ano na po tayo, nag-overhoard na rin po tayo, tapos papasok din po dun yung surplus. Pag masyado na pong over po yung gamit, natatambak na lang po. Kapag naman po kulang, mas marami po, mas kailangan po yung demand po. Ayun po. Miss, okay. Anika, Bragas ano? Bragas. And who else? Who else po? Who else? Teka, tawag tayo ha. Dali lang. Yes, Mr. Kilaw, are you ready na? And then Mr. Silvestre will follow. Audible po ba, ma'am? Yes. Ayun, ma'am. So, doon po sa ukay-ukay, para po siyang may dalawang meaning. Yung unang meaning po, parang ginagawa pa tayo ng dump site ng mga mayayamang bansa. Pangatambakan ng mga lumang gamit nila. And then, on the other hand po, napapakita din po natin mga Pilipino yung pagiging resourceful po. Para dun sa mga tinatambak nila, ganyan, nagagamit po ulit natin. Ganyan. Yun lang po. Okay. Naghang lang. Thank you so much, Mr. Silvestre. And then, let's hear from Mr. Malate. Ay. Sino po yon? Ay, si Mr. Kilaw pala. Sorry. Okay, Kilaw. So, Mr. Silvestre naman pala. Okay, thank you so much, Mr. Silvestre. And now, let's hear from Mr. Malate. Ma'am, ang take ko naman po sa okay, hindi lang po siya
kumbaga second hand. Kasi ngayon po, napapansin po natin, nagiging negosyo na po yung mga nagbebenta. Mr. Malate, ayun. Medyo naging ano kasi choppy. O sige, umokay na. Yes. Thank you so much, Mr. Malate. And may I ask Miss Genare Lorico, puro lalaki nag-recite. Babae naman, Miss Lorico. Miss Lorico, do you hear me? Miss Lorico. Ayan. O sige. Ikaw naman ang mag-recite. Okay, sige. Balik ako sa'yo. Let's hear naman from Miss... Ano ba? Miss dito. Sige, Miss Christine Sarmiento. Sa akin po, personally po, yung ukay po is parang realidad po siya ng kahirapan. Marami pong bumibili dito dahil po practical at dahil din po limitado yung budget. Pero sa halip na ikahiya po nila, yun po yung naging paraan nila para mapakita na kaya po natin gumawa ng sariling estilo kahit po hindi ganun kamahal yung suot po natin. Yun lang po. Yes. Thank you so much, Miss Sarmiento. And Mr. Aaron John Malto. Yung ukay-ukay po, ang pagiging maparaan, matiyaga at makatao at mahalaga sa pagtutulungan at pagkakaisa. Parang nagbibigay rin po ng access sa mga mamahaling damit sa mga taong hindi kayang bumili ng mga bago at mamahaling damit. Isang halimbawa sa pagiging makatao at makatulong sa kapwa po. Parang ganoon din po yung pagkakaintindi ko po. Okay, yes. Thank you, Mr. Malto. Miss Lorico, is your audio okay now? If not, let me see a female name again. Miss Hurricane. Yes, Miss ma'am. Hurricane. Ay, sorry, lalaki. Kasi naman. Okay na yun, ma'am. Sige. Ano yung apelyido mo? Sakdal, ano to? Sakdalan po, ma'am. Sige, go ahead. Kumbaga, ma'am, yung ukay-ukay sa kapagpag, ma'am. Pinapakita lang na mahirap yung Pilipinas. Kasi nagsisettle tayo sa less kaysa bumili ng bago. Hindi kaya kumain sa restaurant. Yan lang, ma'am. Yes, thank you, Mr. Sakdalan. Okay? Miss Lorico, okay ka na ba? Yes, ma'am. Okay na po. Sige. Di ba po ba, ma'am? Thank you Yes, po. we can hear you. Para sa akin po din, ma'am, yung sa ukay-ukay po. Kasi po yung mga segunda manong damit po mula sa ibang bansa, binebenta po dito sa Pilipinas ng murang halaga po. Tapos yung mga negosyante din po, inaano po nila, binebenta rin po. Tapos yung may mga kwento rin pong yung mga damit po, minsan po galing sa patay or sa donasyon mula sa ibang bansa po. Thank you po. That's correct. Thank you. And who else? We still have few minutes to go before break time. Sino pa po? Gusto mag-volunteer? Hello? Okay, so let's have a break time muna. After 15 minutes, be back at 11:54. Ay, ayan, may nag-raise. So sige, wag muna. Sino yon? Nawala, Mr. Gahuman.
Okay lang yon. Sige, Mr. Gahuman. Go ahead. Mr. Gahuman. Tama ba? Ma'am, Menelaso po. O sige. Menelaso? Paano? Henelaso. Ayun, okay. So ma'am, about sa okay naman din po. So dito po pumapasok yung pagpapahalaga or reuse at sustainability. So nakakatulong din po siya sa ating environment, like pagbabawas po ng mga textile waste, po, and then pagbibigay ng bagong buhay sa mga lumang damit po na patapon na. Yun lang po. Okay, thank you so much, Mr. Henelaso. And let's hear from Mr. Rebadulia. Hello po, ma'am. Rinig po ako. Yes po. Yung about po sa surplus, ma'am, is tumutukoy po siya sa mga excess or sobrang products from its required amount po. And itong mga sobra na po ito is usually po ibinibenta sa mas murang halaga para mabawasan po ang pagkalugi ng mga stores or nagbebenta ng products. Yun lang po, ma'am. Thank you. Okay, thank you so much, Mr. Rebadulia. And let's hear from Mr. Jericho Bunyol. Mr. Bunyol. Mr. Bunyol, do you hear me? Ayan. O sige, go ahead na. Go ahead. Okay, while waiting for Mr. Bunyol, let's hear muna from Mr. Raet. Hindi pala. O sige, Raet. Tapos Piolo, ano ba itong apelido mo, Mr. Piolo? Yes po, ma'am. Akin po sa okay. Dito po lumalabas yung pagiging madiskarte ng Pilipino. Example po, bumili siya ng damit na mumurahin ay nasa okay pero maganda yung brand or parang may sentimental value. Mas nabibenta nila sa mas mahal na presyo po. Yun lang. Good morning po, ma'am. About naman dun po sa political economy, dun sa quote, economic power begets political power. During the time of COVID-19 po kung saan nag-flourish po yung mga big pharma and other medical manufacturers katulad ng Sinovac sa vaccines and sa nagpo-produce ng mga face masks and PPE. Nag-flourish po doon particularly ang China from the Philippines kasi nag-i-import po tayo ng Chinese, more on Chinese PPE, face masks, pati na rin po yung Sinovac na Chinese made instead of accepting donations from Taiwan, which I think doon po naka-align yung political power. Kasi during that time, alam naman po natin yung relationship between China and Taiwan na mainit po yung relationship about isa. Okay, thank you so much, Mr. Bunyol and Mr. Arani. And let's hear from Mr. Recite po. Di ba po ako nakakapag-recite? Hindi. Sino yun? Sorry. Raet po. Ay, si Raet pa lang, hindi ko na isulat. Sorry, buti na lang na-correct nyo. Okay, so Mr. Bunyol? Para sa akin po, ma'am, ang halaga lang po ng ukay po is napapakita po na yung pagiging resourceful po ng mga Pilipino na kahit na sobrang hirap po ng buhay, na-afford pa rin pong makabili ng damit na may brand, ganun po. Yun lang po. Okay, thank you so much, Mr. Raet, and then Mr. Bunyol and Mr. Parani. And let's hear now from Mr. Hindi si Parani pa. Ang gulo ko, no? Parang gulo ko yata. Hindi tama. Okale pala. Okale. Ayan. Angel Bert Okale. Maiba naman po ako, ma'am. Yung sa akin, tungkol sa political economy, yung idea po na economic power begets political power.
So parang in general po yung sasabihin ko dito. Ibig sabihin po kasi nun, kapag may pera and resources ka, mas malaki rin po yung chance na magkaroon ka ng political influence. Kaya minsan po hindi napantay yung mga boses po ng tao po patungkol sa gobyerno. So ang lesson ko po para doon, kailangan maging aware tayo na yung economic inequality po, may epekto rin po siya sa political power. Kaya mahalaga yung transparency and active participation po para maging fair po yung system. Yes, correct, no? So money talk, so parang yung purchasing power mo, nagkakaroon ka din ng influence sa politics, totoo yun. Not only with the politics, but also with the, yun, sa industry, no, ng kalakalan. Okay, so thank you for that. And who else? Yung hindi pa natawag na naka-raise ang hands nyo. Wala. So exactly, it's 11:30. Let's have our 15-minute break. Okay, let's be back at 11:45. Thank you, everyone.
Okay, wait lang ha.
Okay. Good afternoon, everyone. We will discuss now the chapter 5. Chapter 4. Okay. So, the chapter 5, sabi rito, transgresibong potensyal ng kulturang popular, sinasayat sa kabanata na ito ang transgresibong potensyal ng pagbabago sa kasalukuyang panahon. So, ang mga kailangan basahin, ito siya. Okay, more on mga readings tayo ngayon. Okay, let me discuss the introduction. Ano ang tradisyon? Kulturang revolusyon at subversion. No? Ang tradisyon ay ang mga information, doktrina o kaugalian na nagpasalinsalin mula sa mga magulang tungo sa mga anak o naging kinagawi ang paraan ng pag-iisip o pagkilos. Ang tradisyon ay ang koleksyon ng mga paniniwala, opinion, customs, mga kwento, alamat, kultura at pamantayang panlipunan na karaniwang isinasalin mula sa isang henerasyon papunta sa iba pa. Lubos na nakabase sa pangkalahatang pagtanggap ang mga tradisyon. So ang tradition ay similar to kultura kasi ang culture is a way of life and tradition is a way of life as well. Pero ano ang difference nila ng tradition, no? So, titingnan natin, sabi nga dito, information siya. Doctrines o kaugalian, no? Ano ba tawag dun sa mga kaugalian na yan, nakaugalian na natin. Na yun nga, parang culture din, from generation to generation. Okay. And then, dahilan sa paglimot ng tradisyon ay makabagong technology, hindi natutunan ng magulang, tinatangkilik ang tradisyon ng ibang bansa. Kasi yung colonization, no? So, naging westernized, minded. And then, mga tradisyon na naman ng mga Pilipino, yung piyesta, pamamanikan, simbang gabi, culture na yan eh. Okay? Pero the culture, the difference I think sa tradition is we are observing it very religiously, meaning talagang pinapractice natin, ipinapamuhay natin tong tradition na to. Na unlike ng culture, sometimes na-overwhelm or natatabunan na nga ng makabagong way of life, no? Pero ang tradition, kahit ikaw ay na-influence na ng Western culture o whatever culture, no? Korean ka na ba? Korean dahil sa K-pop, mga ganyan. Still you practice and you observe this, like the fiesta, di ba? Whatever happens, talagang may fiesta pa rin tayo kahit gaano na tayo modernized. We still have or observe the fiesta. Tsaka yung mamamanikan, of course, kahit modern naman yan. No? Even sa Amerika, wala naman silang tinatawag na katulad tradition natin na mamanikan. Pero kung i-analyze mo, meron din sila. Kasi yung meeting the parents, no? Nadali mo yung fiancé mo doon sa tapos papakilala mo sa parents. So, indirectly, it's also a mamanikan. And then the simbang gabi, no? Ayan, talaga naman kahit anong mangyari, kahit gano'n na tayo ka-modern, high-tech, we still observe the simbang gabi. Ang Japan nga mismo sila yung talagang super high-tech na advance, ganyan-ganyan, o kahit sino pang bansa na advance na sila, still they observe the tradition, no? Like, meron din silang pamamanikan yung engagement, ganyan. Tapos, mas matindi pa nga sila sa Philippines kasi nagsusuot talaga sila nung kimono. Yung babae na ikakasal, no? Parang nagsisilbi or ganun. Providing services with the in-laws kahit hindi pa sila kasal during the engagement. And then, the future wife, no, wearing the kimono. Yan. And yung sa atin, pagbe-bless, sa kanila, pagbe-bend ng katawan. Yung, tawag doon? Bilang pagpakita ng respeto. Okay. Sa next meeting, that will be November 22, we will have quizzes 3 and 4.
2 and 3 pala. Kasi yung quiz 1 ninyo, ito yung sinubmit ninyo, no, na insights. And then the quizzes 2 and 3, ito, chapters 4 and 5. Okay? So, ang Rebolusyong Pilipino ay komprehensibo, meaning comprehensive. Paano yan, no? Ito ay revolution hindi lamang sa larangan ng politika at economy, kundi revolution din sa culture. Sinasalamin ng revolution pangkultura ang pampolitika at pang-ekonomiyang revolusyon at nagsisilbi dito. Sinasaklaw ng revolusyon pangkultura ang iba't ibang aspect ng pagbabago sa pangkalahatang kultura ng isang lipunan. Bahagi nito ang pagpapalaganap ng proletaryo at revolusyonaryong mga ideya at kaisipan. Ang pampolitikang propaganda at edukasyon na naglilinaw sa katangian, nilalaman at direksyon ng revolusyon. Ang pagyabong ng revolusyonaryo at progresibong sining at panitikan. Ang pagbubuo at pagpapalaganap ng pambansang wika, ang pagtuturo ng literacy at science at ang pagtatag ng isang system na pang-education na libre at para sa lahat ang promotion ng kalusugan at kabutihan ng mamamayan. So yun yung revolusyon pangkultura na sinasabi dito na sinasalamin, no? At ang tawag doon, nagsisilbi dito. So marami-raming mga iba't ibang aspects ng pagbabago na sa pangkalahatang kultura ng isang lipunan. Ito nga yung kanyang, kahit na nga sabihin na sa science, no? O research, mga ganyan. Ang revolusyong pangkultura sa Pilipinas ay isang makapangyarihan sandata upang imulat, organisahin at pakilusin ang masa ng may isang mag-aalab na damdamin at isipan. Itinataguyod at isinusulong nito ang alternatibong kulturang sasalungat, babangga at tudurog sa nangingibabaw na reaksyon o reaksyonoryang kultura. Paano nga ba yun, no? May isang nag-aalab na damdamin at isipan. Oo nga, revolution. Kaya sabi niya, revolution. No? Enlightenment or opening the minds of Filipino people. Di ba? Ano ang pambansa, scientific at makamasang kultura? So tingnan natin, ano ba yung pagkakaiba ng tatlong ito? Ito ang alternatibong kulturang ipapalit sa nangingibabaw na reactionaryang kulturang kolonyal, Orgis at feudal. Ito ay kulturang pambansa. So tingnan natin ano ba yung kulturang pambansa. Dahil pinaghahawakan, ipinagtatanggol at isinusulong nito ang pambansang soberanya at kasarinlan ng sambayan ng Pilipino. Pinagyayabang nito ang patriotismo, paggalang sa sarili at pag-asa ng bansa sa sarili. Ibinabandila nito ang nagsasariling identity ng Pilipino at ang mayamang kultura ng iba't ibang rehiyon at ng mga pambansang minority. Ipinagbubunyan nito ang revolusyonaryong pakikibaka at mga tagumpay ng bansang Pilipinas. Pinapawid nito ang kolonyal na kaisipan pero laging handa na matuto at tumanggap ng dayuhang impluwensya na kapaki-pakinabang sa bansa. Okay. So yan ang kulturang pambansa. Pinapawi niya yung kolonyal na kaisipan natin, yung kung paanong tayo ay na-influence, no, ng colonialism dahil nga sa colonization ng mga ilang bansa ba yan? Spaniards, no? So Spain, Japan, America, and even China. Pero China hindi naman ganun katindi yung colonialism nila. Pero malaki ang influence ito sa ating pagkain, yung mga recipe na maraming galing sa Inchik, no? And then yung ating paniniwala sa Feng Shui. Ayan. So, kulturang pambansa, of course, more on, syempre, yung nationalism na spirit natin na doon tayo sa ating, pero ano pa nga ba yung nangingibabaw na yun na wala namang influence ng ibang bansa. Sabi nga, handang matuto na at tumanggap ng dayuhang influensya at pakipakinabang sa bansa. Pero lagi, sabi nga, lagi tayong i-influence pa rin. Like yung mga kabataan ngayon ng K-pop, diba? Yan.
kahit anong sali ng magulang ng ating magulang sa atin ng mga culture natin na i-influence tayo because of the social media or the trending about the Korea, di ba, yung K-pop. Ang kulturang siyentipiko naman, nagtataguyod dito dahil nagtataguyod nga ito ng siyentipikong pananaw at pamamaraan, pinapaunlad nito ang panlipunat at pampolitikang kamulatan. Ang kritikal at masiyasat na pag-iisip at ang kahandaan sa revolusyonaryong pagbabago. Malaki ang pagpapahalaga nito sa gawaing edukasyon, paglikha ng bagong teknolohiya at pagunlad ng siyensa. Sumasalungat ito sa mga kaisipang piyodal, nagtutulak sa mamamayan sa balon ng kamangmangan at walang batayang mga paniniwala. Kagawian at opinyon at yaong masyadong emosyonal na nagtutulak sa bulag na fanaticism. Okay? So, yun yung so, pag kulturang pambansa, syempre, di ba, nationalistic. And then, ang kulturang scientific naman ay, syempre, scientific, yung methodology, no? Pagkakasunod-sunod, organized. Anong tawag dyan? Yung scientific na opinion at saka ways of life. Paano siya naging scientific? Sa inyong palagay, bakit tinawag na kulturang scientifico? Kasi nga, that involves yung critical, no? Logical na thinking at ang kahandaan sa revolutionaryong pagbabago. So, meron yung readiness din natin and high awareness natin when it comes to change. Very resilient tayo and open. We have our open hearts and open arms accepting the change. Because if not, you will be left behind. Yun eh. So, ayan. And then yung pagpapahalaga din sa education, no? Ano nga ba yung naging pagbabago nito? Paglikha ng bagong technology at pagunlad ng science. Sa technology, yan yung Google Classroom, Zoom Meeting, Microsoft Teams, di ba? In education. And scientific because, of course, it applies methodology or methods, scientific methods. And next to this, so we're done with the kulturang pambansa, kulturang siyentipiko, at now let's discuss the kulturang makamasa. Dahil nagbumula at nagsisilbi ito sa sambayan ng Pilipino, yung makamasa. Lalo sa mga manggagawa at magsasaka, ibinabandila nito ang papel ng masa bilang mga tunay na bayani at tagapaglikha ng kasaysayan. Binabakan nito ang kaisipan at kawaliang Burgess, feudal, anti-mamamayan at anti-kababaihan. Tinutunggalin nito ang komersyalisadong kultura na nagtataguyod ng kamangmangan, eskapismo, konsumerismo, at iba pang kaisipang kontra sa interes ng mamamayan. So yung kulturang makamasa ay, of course, from the word itself, yung majority, no? Anong tawag doon? Yung mga, syempre, majority number of population ng Philippines is more on the laylayan, sabi nga. Kaya kasama dito yung mga manggagawa, magsasaka, no? Na sinasabi ngang tunay na bayani at tagapaglikha ng kasaysayan. Kasi kung hindi sa mga manggagawa, sa mga workers, laborers, sa agriculture naman, of course, farming, or sa fisheries, ganyan, how can we live our lives, no, with this raw materials? And yun, raw materials kasi laborers, workers, di ba, what they are doing is manufacturing, like the gadgets, no, sa technology. And manufacturing mga raw materials in agriculture, di ba? Ayan. And binabakan nito, no? Binabakan, binabaka? Challenging or competing. Yung ating mentality when it comes to, ayan, di ba, burgis ka, feudal, anti-mamamayan at anti-kababaihan. Meron ding mga anti-feminism, di ba? Kasi kung ikaw ay noong kapang katulad na nila lang na more on masculinity, meaning more on male dominance. Pero kasi ngayon, syempre, hindi na ganoon eh. Parang may equality na versus the men versus the women.
Diba? Since allowed na nga na ang mga kababaihan pumasok sa corporate world, sa pagtatrabaho, not only childbearing, diba? And household chores, mga ganyan. And so yun yung kulturang siyentipiko. Okay, ang subversion naman ay nangangahulugan na ibagsak ng isang bagay. Subversion. Tulad ng isang pamahalaan o batas o maaaring ito ay nangangahulugan na dinudumihan ng personal na morality ng isang tao. Ayan. Diba? Kaya nga may mga congress na televised congress na about discussing matters, issues like sa corruption, Nike Diskaya, or even the time of ERAP na nakatelevise yan, mga ganyan. And then, so we have naman na pagbasa, aba naman Gloria. At time kasi ito ni Gloria, yung this subject was created, wala naman talaga to sa curriculum, yung kulturang Pilipinong kultura o kulturang popular. So, noong time na yon, syempre, siya yung tinitira noon, inaatake, kaya ito nga. Aba naman, Gloria, puno ka ng grasya. Aba, parang yung prayer, no? Ang yaman ng tao ay sumaiyo na, bukod kang nandaya sa babaeng lahat, pinagpala rin, asawa mo't anak, wala nang natira sa amin. Ironically, because during her time, Vice President siya, si Erap pa noon, diba, na din siya because of the corruption, na manipulate si Erap eh. And because of the sealed envelope, brown envelope, na they do not want to open kasi yung mga kaalyado ni Erap, nagkamali sila rito eh. Ayaw nilang ipa-open thinking na mas mababaon si Erap. And dumating yung right time na pinabukas na yung, kasi wala na, malamig na yung, yung issue, tsaka si Erap ay nakalaya din naman na ulit. Binabuksan yung brown envelope, wala naman palang kaugnayan dun sa corruption issue kay Erap, na kung saan yung pa yung nagdiin sa kanya. Tapos eventually, they discovered, no, na si Gloria pala ay mas mataas pa ang corruption kumpara kay Erap. Si Erap naman kasi, bukod sa mayaman na talaga ang family nila, naging mayaman pa siya because of the movies, na bata pa lang siya, ay malaki ng kinikita niya. Siyempre, naipon din naman niya yun. And kahit medyo matanda na siya, nagkaroon siya ng mga movies. At siyempre, marami siyang nagawang business, no, na i-put up the business. And sa family nila, I think siya nga lang yung parang pumasok sa politika kasi yung family nila well-off naman. And then eventually, itong si Gloria naman pala yung mas Pero sabi nila, yung asawa, yung husband, no, ang talagang malaki yung nakurakot, ginamit yung, nag-abuse siya ng access because his wife was a president during that time. So ano naman ang vandalismo? Ito ang tugon ng mga estudyante ng PUP at UP. Sabi nga, pagka UP at PUP, di ba? Andiyan yung mga talagang rallyista, yung mga against sa government. Sabi na balak na 2,000% pagtaas ng matrikula sa PUP, ha? 2,000? Grabe naman. Hindi ba ito nagkamali? Aligaga ang admin nito na pagdiinan ng naging rekurso ng mga nagpo-protest ng estudyante. Sinunog ang mga bulok na silya. Sa UP naman, dahil ayaw bumaba ng presidente nito at ang rehenteng kakarinyo lang, ang appointment ng Malacanang gayong boto ng boto kahit temporary lang ang naunang appointment nito, nagpinta ng graffiti ang nagpo-protest ng estudyante. So kung ginawa ng PUP noon, sinunog naman nila yung mga bulok na silya. Representing yung bulok na sistema. Sa UP naman, naggawa sila ng graffiti. You know the graffiti made of paper mache na giant or huge, ano ba tawag dito? Parang yung mukha o katawan ng isang galit ka na politician. Tapos, that graffiti is intended to burn, no, publicly. Ayan. So yun naman yung ginawa nila, yung katawan at mukha at katawan ng politician mismo na galit sila. Okay? So sa unang hirit, kinapanayam ni Arnold Clap yung estudyante na may pasakalya na galing din siya sa public school at alam niyang limitado ang resources ito. Bakit naman nagsunog pa ng silya? Sa UP,
ang admin staff sa Quezon Hall ay bumaliw sa estudyante nagpipinta ng Gloria Roman taksil sa pamantasan. Nawala na ng pera ang university, ay gagastos pa ito ng paglilinis. Minsan nang ginipit ang UP faculty regent ng kanyang kahanay na guro sa University Council. Nang mag-propose ito ng resolution hinggil sa karahasan sa mga estudyante, dinidisperse sa pagbubukas ng Toyota GT Center, ay nabaligtad ang accusation. Bahagi ng proposal ang pagdawi sa Chancellor ng UP Diliman dahil sa quotation ng mga opisyal ng pulis na ang Chancellor ang nagpatawag sa pulis para protektahan ang venue. So, alam na, yung mga rally-rally na yan. No? During that time, madami kasing mga against, kanya nagrarally sila. Sila yung malalakas ang loob, UP, even Ateneo naman ng De La Salle, no? Bakit daw inuhusga ni Tagivildo at ng ibang pumirma sa statement ng isang colleague nila? No? Ito raw ba ang kultura sa UP, ang magtiwala sa tagalabas at magtiwalag ng tagaloob na hindi man lang tumawag sa Chancellor para i-verify kung tama nga ba ang pagdadawit sa kanya ng pulisya. So, yung ganyang pangangatwiran ng diskurso ng natitinag na burgesya, no? Binabaliktad ng situation, ginagawang personal sa makauring individualidad at imaginary community sa logic ng pangangatwiran, ang nabiktima ang nagiging mambibiktima. Okay, so wag na natin masyadong puro ano na kasi ito, no? May kukunin din dyan na konti about for the final exam coverage, no? And then meron naman dito yung vandalism, tunay na writing on the wall. So ito yung meaning ng vandalism, ang napipilitang lumitaw, or in other words, writing on the wall, dahil sa ordinaryong pagkakataon ng estadong kapangyarihan ay binubura sa estetika ng normal at walang dungis. Ayan. Kaya ang sinumang nagnanais na maging mukha at representante ng pang-estadong kapangyarihan ay dapat maging handa sa vandalism. Yun, talagang writing on the wall, di ba? Makikita ninyo yung mga rallyista, sinusulat nila, at mga halimbawa, tuta ng Amerikano, ibagsak si Gloria, yung mga ganyan, no? Okay, so bumaba si Chancellor Ray Luis Velasco ng UP Los Baños para hamunin na tapunan siya ng paintball. At tinatupan nga siya at sa ulat sa balita, nangingi siya ng paumanin sa publiko na inasal ng mga students. Kailangan lang i-google ang name niya at malaman ang mga marami at malalim na accusation ng students sa kanyang pamamalakas sa inaakala kaharian sa paanan ng bundok makiling. Okay? So ano naman yung utos ng hari? See you in my cubicle after lunch. Ayan. Pahabol sa akin ni Mrs. Moral Character. Kaninang matapos ang klase, si Mrs. Character, ang teacher namin sa social science, siya rin ang advisor namin. So, see you in my cubicle after lunch. Para naman akong si Gago naisip ng isip kung ano na naman ang sasabihin nito sa akin. Nawalan tuloy ako ng ganang mananghalian. Halos ako ng sermo ng umaatikubo na naman ito. Kamakalawa lamang ay halos ilabas niya ang kanyang calculator para ipakita kung gaano ako tanga at kung gaano katama ang kanyang pagsama sa aking mga 5. Pagsuma ng grade na 5. Hindi naman makaikatwirang paano ko di masify, ano yun? Kung kailan ako absent at saka ka magbibigay ng quiz. Kung kailan daw siya absent saka nagbigay ng quiz. Kung kailan tinatamad mag-recite saka mamimilit. Saka pag sinabi ko naman ang gusto kong sabihin, kakapain yung pulang ballpen. Oh. Pero tipong maganda naman ang kanya mood sa klase kanina. Katunayan, yung kanyang paboritong paksa, ang pinag-uusapan namin, yung kanyang dazzling Malaysian at ang kanyang paboritong pabango. Nagchismis din siya tulad ng dati. Kesyo si Mr. Espejo raw, kaya tumandang binata, dahil 2 beses siyang binasted noong dalaga pa siya. Chismis, ano. Si Miss Juan daw kaya wala sa eskwelahan dahil daw nag-study leave, nagpa-abort sa Amerika. O, ayan. Magbe-bell na maalala niya election namin ang normalization process sa government. Sabi nga niya kanina, para tayo maging fully democratic, kailangan mataas ang literacy rate. May sapat na communication system ang pamahalaan at may mataas na moralidad ang mamamayan. At higit sa lahat,
Kailangan maging westernized ang ating pamantayan. By so doing, hindi tayo magiging uncivilized sa western standards. Oh, naku. Meron pala siyang katuruan na maging westernized tayo. Ating pamantayan, no? Tawag doon standards. Para daw hindi tayo maging uncivilized sa western. Okay, nang tanungin niya ako, sabi ko yung mas basic, ang dapat sa pamamaraan na pagtingin sa problema. Halimbawa, bakit hindi umpisan sa economic condition ng bansa? Kung kontento ang mga tao, normal ang takbo ng pamahalaan. Pero kung maraming dissatisfied, natural na abnormal ang sistema. Hindi basta effective communication process. Hindi rin basta mataas ang literacy rate. May mga manifestation lang ito ng talagang problema. Nabigla siya, doon na kami nabutan ng bell. Ay, consummation sa buhay. Gusto kong lagnatin. Kay layo ng kahapon sa kasalukuyan, pag nasa bahay ako ang bida. Pag ang kababayan ko ang nagkukwento, ako ang sikat. Pero dito sa eskwelahan, walang scholar ng bayan. Talagang gusto kong maginto, pero ayaw ni tatay ko. Sa bagay, sino ba namang ama ang matutuwang magkaanak ng drop out? Talagang sawa na akong mag-aral, kaya ganda sanang isipin kung hindi ako nakatali sa sintas ng sapatos ng teacher ko, nakasama ko sa bawat takbang. Ipaling kung saan sulok ko gustong puntahan, ilakad kalad ka rin kahit gustong mamahinga at isipin kahit ako ang masaktan. Ay, buhay estudyante, makauno lang. Kahit lulunin ng sariling dila, kumontra sa kanila, singkong paliwanag. Tumango-tango ka naman para makauno, ibig sabihin, nooy, sarili mo na ang kailangan lokohin. Pakasama lang talaga. So, konting kompromiso, mundo ang diploma. Ayan. So, ganun pala, no? May ganito palang issue sa UP, no? Na kailangan medyo makikisama ka din sa mga professor. So, hindi lang talaga intelligence, no? Ang makakuha ka ng unong grade. Grade lang naman, problema ba yun? Kung 5 tapos ang usapan, bakit kailangan pahabain pa? Bagsak kung bagsak, kick out kung kick out. Pero hindi naman talaga ako dapat bumagsak. Okay, matigas ang ulo ko, ragged at medyo bastos pero bakit kailangan isali? Pati kandak at ayos ng katawan sa usapan. Hindi naman ito military school, hindi rin naman seminary. Bakit pa na yung conduct mo at appearance ang pangako nila? Kasi nga 'di ba very ang mga UP students yung kanilang mentality, mindset, no? Mga mahilig silang mag-rally, mga palaban, ganyan. Ano pa ang sama kung bumagsak? Iba kung si Recto, bar flanker. Pero isa sa kinikilalang constitutionalist ngayon, si Einstein bumagsak sa physics at grammar school pero big time scientist. Kahit teacher niya, hindi alam theory niya sa relativity. Kung sa bagay, hindi ako si Recto at si Einstein. Si Jojo lang ako. Kung ang walang sinabi kong teachers ang tatanungin. Sa mga kapitbahay namin, pambihira daw ako. Biro mo sa probinsya namin, ako lang nakarating na Maynila para mag-aralan libre. Kung nalalaman lang nila. So naka-avail siya ng scholarship sa UP, no? Ibig sabihin mataas ang grades siya nung nasa probinsya. No, aral ng aral sa umaga, aral sa tanghali, at aral pa ulit sa gabi. Hindi ko naman maintindihan kung para ano ang pinag-aaralan. Okay, hindi na naubusan ng ipare-research. Kasi nung sa UP, ganyan no? First day lang papasok ang mga professors. Tapos magdi-discuss sila ng entire content of the syllabus for the semester and then babalik yan at the end of the semester para bigyan ka ng grade. More on output kayo. So research ka, paano mo sasagutan yung mga questions na binigay niya for the entire semester. Output, no? In short, para kang self-study. Kasi paano mo masasagutan? Paano ka magbibigay ng output kundi ka mag-aaral at magre-research para masagutan yung kanyang hinihinging requirement para magka-grade ka. Noon yun, ganun yung tradition sa UP. Sabi nila, nag-improve na daw ngayon. Nagle-lecture na daw ang mga professors doon. So, walang alam, itanong kung hindi, what is our lesson for today? Parang mga Diyos na sila lang ang may monopoly ng tama. Kaya hindi pwedeng tanungin at lalong hindi pwedeng pagsabihan ng mali. Oh, ganyan sa UP kasi nga mga highly intellectual professors daw sila. Kaya hindi mo sila pwedeng questionin, no? At hindi ka pwedeng mag-correct sa kanila. Ay, mga teacher sa mundo, bakit ba ginawa pa? Tulad ni Mrs. Moral Character. Bago mag-umpisa ang leksyon, magsisermon muna sa virtue of honesty. Siguro naman baka ang topic, ang subject nito ay values or ethics, no?
Kesyo masamang mandaya, kasalanang mortal ang magturo sa kaeskwela ang nakalimutan ng sagot dahil sa pagkataranta, krimen na magkodiko, at kung ano-ano pa, o malamang values to at saka ethics. Kaya ganon. So minsan, tingnan natin bakit ganon. Tapos magtataka pa kung kanino kami nagmana sa mundo. Sino naman kaya sa kanilang pwedeng gawing idolo? Yung teacher ko sa English, walang pakialam sa mundo. Basta magamit lang niya yung nalalaman niya sa voice at diction. Maligaya na siya sa buhay. So itong na to ay mga comments niya, no? Pantungkol sa teacher o professor niya. Ayan, napakahaba pala ng kwento na to. Babasahin natin yan. So basahin nyo na lang ito, no? Kasi kahit paano merong analytical na question about this topic para sa final natin. Ayan. Yung kanyang experience, no, sa UP. Okay. And meron pa siyang mga kwentos. Para tong script. Tingnan lang natin. Kaya pala mahaba siya. Yung chapter, siya, 15 pages siya because of this is, script. Natin. So sa quiz, no, ang magiging question dito, syempre, kung ano ba yung content ng story na yon at kung ano yung message, no. So tignan naman natin si Uncle Sam. Ito na yung last, si Uncle Sam. Maiksi lang si Uncle Sam yung kaninang haba. Okay. So magpaparecite ako sa inyo ha. Si Uncle Sam namasyal sa Pilipinas, nakakita isang tambak na kayamanan. Dinala niya doon sa Amerika, kawawang Pilipino. Ano sa tingin ninyo yung kayamanan na sinasabi dito kay Uncle Sam? Na dinala niya sa Amerika at kawawa ang Pilipino. Okay? Volunteer, can you analyze this? Si Uncle Sam? Volunteers, recitation po tayo ulit. Anyone? Anyone? Yes, Mr. Sakile Avenue. Go Siguro ahead. po para sa akin, Nom, yung either kultura or produkto na inexploit niya po yung yung gawa po sa Pilipinas din po sa Amerika. Yan po para sa akin. Okay, yes, possibly, no? Merong konsepto or finished product na creation ng Filipino tapos dinala niya sa Amerika at baka siya pa yata yung nag-register na developer or creator. Kasi noon, yung mga inventors natin, no, dahil wala naman tayong kahit ba i-register mo yan sa IPO, Intellectual Property Office, dinala niya sa Amerika. Siyempre, hindi na yung sakop ng IPO natin. I think so. Actually, marami talaga tayong inventors. So, ang gagaling nilang mga inventors. Pero, meron pang kwento, history, na binili mula sa isang Pilipino at pagdating sa Amerika, i-register doon at ipinalabas na sila yung inventor. Okay, who else wants to share about this si Uncle Sam? Any volunteer? Volunteer po. Yes, Mr. Pontepedra. Go ahead, Mr. Pontepedra. Rinig po ba, ma'am? Yes po. Pagkakaintindi ko lang po dito sa Uncle. Parang may nakita siya opportunity dun sa Pilipinas
Tapos may dinala niya sa Amerika. Parang yayaman siya sa nakita niyang opportunity dun sa Pilipinas po. Para i-share dun sa Amerika, ma'am. Yun lang po. Okay, yes. Thank you so much, Mr. Pontepedra. Any volunteers? Volunteer. Yes, Miss Bragas. Sa observation ko po, ma'am, dahil yung Philippines po talaga is rich po sa natural resources po. Marami pong bansa ang nagkakaroon po ng interest po talaga sa Pilipinas. Kaya ang observation ko po dito, nakakita po sila ng kunwari po gold po dahil maganda po. Marami po tayong gold sa Philippines. Ayun po, dinadala po nila yun, inuubos po lalo po yung sa seas po natin, inuubos din po nila yung mga kayamanan natin sa dagat. Kaya ang nangyayari po, ang Philippines po, naubusan po ng natural resources kasi ninanakaw po. Yes, thank you so much, Ms. Bragas. And let's hear from Mr. Ramil Raet. Dito po, ma'am, parang lumalabas yung example dati, yung parang may Pinoy na inventor ng bumbilya, tapos walang budget dito, kahit ilakad niya sa hindi nabigyan ng pansin, tapos nakuha ng ibang bansa yung idea. Doon mas kasi walang budget dito sa Pilipinas. Okay, so thank you so much, Mr. Raet. And let's hear from Mr. Depecho Raquilas. Sa akin naman po, ma'am, parang ano siya dito, ma'am, parang nananamantala siya, ma'am. Dahil yun nga po, pagdating ni Uncle Sam dito namasyal nga po siya sa Pilipinas. Marahil nakita niya na maraming mga pwedeng makuha or mga yaman dito. Tapos ayun, kinuha niya at dinala niya po sa Amerika na pwede niya pong gamitin kung paano po siya umangat or yumaman po, ma'am. Yun lang po. Yan. Thank you, Mr. Raquilias. Yun nga. Actually, kahit ang tingin, kasi mataas ang tingin nila sa sarili nila, yung mga Europeans, mga Americans, mababa lang tingin nila sa mga Asians, except the Japan, Korea, mga pero sa totoo lang, intelligent din ang mga Filipinos eh. Ayan, katulad niya, marami tayong mga inventions, di ba? And then, who wants to share sino yun, is that Mr. Pontepedra? Who raised the hand? You want to share? Sino yun? Nawala yung pangalan. Ako po, ma'am, may doubt lang sige. po ako. Sige, may doubt lang po ako dyan kaya Kaya naman po kasi nalalamangan yung mga Pilipino nadadaan po kasi sa pera. Mahina po kasi tayo masyado sa mga bagay na hindi natin sila maintindihan na minsan doon nila nakukuha yung opportunity para mas tayo na para yumaman sila. Ganun, babayaran yung mga mahihirap na alam nilang kaya nila. Ganun po, ma'am. Kaya medyo po ako sa Kaya nga tayo nasasakop, ma'am, ng mga ibang lahi, gawa ng ganito nga tayo, mahina. Hindi tayo kompleto sa mga armas kung magkakaroon man ng gera. Tsaka sa mga nakaupo kasing mga konsehal, yung mga may presidente, hindi po sila maayos kasi, ma'am. Nababayaran po kasi. Yun lang po, ma'am, yung doubt ko doon. Oo, thank you, Mr. Pontepedra. O kaya nababayaran kasi nga, di ba, mahirap na, sabi nila, mahirap na bansa nga tayo. At ang mga yumayaman ay mabibilang mo lang. And may mga artificial na rich, yung mga nag-corrupt, na pera ng bayan, malaki naman yung income ng government natin. Yun lang, the problem is, nakokorrupt siya. Hindi mahigpit sa corruption. Parang ganun. So, doon tayo nakakawawa, no? Kaya nga, natatapatan ng pera yung mga inventions natin. Natatapatan ng pera because of kung hindi man siya mahirap, kasi nakapag-create no? Yung inventor na to, kahit paano nakapag-create siya ng something greater. Kaya lang, baka, yun nga, syempre malaki yung
yung ibinayad sa kanya. And I think, yes, Mr. Malate, sige, ikaw muna. Ma'am, hello po. Ready po ako. Yes, dinig naman. Para sa akin po parang sa kayamanan po na dinala ni Uncle Sam, parang kinuha niya yung mga tradisyon o kultura ng mga Pilipino. Kasama din yung mga wika or mga sining, mga ganun po. Parang sinasabi na na-influence yung culture natin or na-overwrite ng American culture. Parang nawawala yung kultura, sabi natin kultura. Kasi mas pinapairal yung kultura ng Amerika. Ganun po. Yes, thank you so much, Mr. Malate. And let's hear from Mr. Fuentes. Bale po yung message po nito, imbis na mapakinabangan po ng mga Pilipino yung sarili nilang yaman, ginawa po niya Uncle Sam is dinala niya ito sa Amerika po. Kaya naman parang ang tula na ito ay parang ang lungkot at hinagpis po sa kalagayan ng mga Pilipino kasi dahil sa pakiramdam na inubos or parang kinuha ang yaman ng bansa natin para sa interes ng ibang tao po. Yun. Ang Americans may pagkaano din kasi, no? Yung pasikat, nakala mo sila nag-invento. Meron ding storya na basa kong article that's false na yung study of psychology nga daw sa kanila, parang lumalabas sa kanila nag-originate yun. But it's not the America, it's the Germany. Yung Germans. Halos karamihan ng mga naunang mga pioneers in the study of psychology, Germans. And actually, it was a German who separated the study of psychology under the umbrella of study of philosophy. And then naging estudyante si William James doon sa Germany na nag-put up ng psychology study, yung German na yan, na businessman. Tapos nung nakagraduate siya, dinala niya sa Amerika yung concept ng German about the structuralism, no? So the structure of the brain. And then naglabas naman si William James ng functionalism, the function of the brain. Okay, Mr. Torres? Mr. Torres? Let's hear from Mr. Torres. Where are you po? Medyo may problem pa yung mo. Yung audio mo medyo choppy. Lang po ang kanyang. Pero po, ayusin mo lang yung mo. Sa poet is yung si Uncle Sam po is yung parang US, yung parang pag-exploit po ng US po sa Pilipinas po. Kumbaga in the end po yung resources, yung mga Ayan. Thank you so much, Mr. Torres, for that sharing. Ayan. So, meron pa bang gustong mag-share? Teka, i-remove ko na yung ating learning material. Ayan. Wait, madami kasing i-chat ko lang, no? Meron kasi mga naka-join ng pangalan, di naman sila dito. Okay, lagay natin quizzes 2 and 3. Ay, nawala. Ano nangyari? Bakit nawala na siya? Teka, balik lang ako sa chat box. Hindi ko alam ba tayo. Akala ko talaga magkakaroon ng malakas na bagyo ngayon kasi lakas ng ulan kanina pag-gising ko. So, quizzes 2 and 3. Kasi remember yung quiz 1 nyo, yung may sinabit nga yung material, di ba? Parang essay type. On November 22. Ayan. Then, I will discuss chapter 6. Okay? So, coverage ng final exam ay chapters
4, 5, 6. Okay? O yan ha. Pag nagsimula tayo, chapters 2 and 3. Ay, mali. Quizzes 2 and 3, ang coverage pala. Coverage ng quizzes ay chapters 4 and 5. Yan. So, for the quiz number 2, chapter 4. Quiz number 3 for the chapter 5. Malinaw? And again, I have mentioned, I think already, na ang gagawa ng final exam, 50% of it ay ako and the other 50% yung isang professor. So at least I can give you pointers for the final exam. Unlike nun sa midterm, di ako nakapagbigay ng pointers, tas mali pa ang lumabas. English, no? So that's why I created. Ganun din naman, nag-create din ako. Kaya nga, ikinomplain ko yun sa program chair. Sasabi ko dapat kami ang gagawa niya. Pumayag naman siya, no? Ng exam. Final exam. Kasi, kumbaga, we, the professors assigned to teach this subject, were not able to give the students, our students, the pointers to review. Basta sinabi lang namin to review the chapters 1, 2, and 3. And yet, ang lumabas pa sa exam, tulala. Sabi ng mga proctors, no? Tulala mga estudyante sa subject na yun. Okay. So, ayun siya. Do you have still questions and anything you want to clarify about the chapters 4 and 5? Anyone? Anyone? Hoy, magsagot. Any reaction, feedback? Okay, so none. So, for now, no, I'm mag-early dismiss ako ng 15 minutes pa. Okay, so everyone, thank you so much. Again, be ready for the quiz 3. Coverage is quiz 2 for chapter 4 and quiz 3 for chapter 5. Okay, bye everyone. Thank you for joining.